Magandang araw po mga kasundo. Ito po ulit si Kuya Barry sa isa na namang panibagong kwento. 5:30 in the morning. Here we go. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Andres. Nakatira po dito sa isang liblib na baryo sa may San Bartolome del Norte. Matagal na po akong nakatira dito. Halos kalahati na ng buhay ko ay dito na ako nakatira. Pero bago ako tumanda, mayroon pong isang pangyayaring kailanman ay hindi ko makalimutan. Isang karanasang hanggang ngayon kapag naalala ko pa rin, napapahinto na lang ako. Noong dekada 70, katiwala ako sa isang mayamang pamilya dito po sa amin, kina Don Ramiro at Doña Felisa. Sila po ang pinakamayaman sa aming baryo. Napakalawak po ng kanilang lupain. May mga trabahador silang halos siguro po mga 30. At meron silang bahay na 2 palapag na gawa sa matigas na nara. Ako, Kuya Barry, ang tagapangalaga ng mga gamit nila, tagaayos ng kanilang ani, at minsan ay tagahatid na rin ng mga parinda nila sa bayan. Tahimik po ang buhay noon, Kuya Barry. Wala pong kuryente sa baryo, kaya tuwing gabi, ang liwanag lang namin ay lampara. Pero nagsimula ang lahat isang hating gabi nang makarinig ako ng mahihina pero matinis na tunog. Parang tunog ng tik 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 na unti-unting lumalapit mula sa bubungan ng lumang bodega. Noong una po ay akala ko'y paniki o bayawak lamang ito. Pero napansin kong habang humihina ang kanyang tunog, para namang palapit ng palapit sa silid ni Donya. Alam kong buntis siya noon kasi. Siguro po 7 buwan ang tiyan niya. At dahil po sa kaba ko, kinuha ko ang aking itak sa ilalim ng papag at dahan-dahang lumabas. Paglabas ko, tahimik lang po ang paligid, pero ramdam kong may kung anong gumagalaw sa bubong. Kaya mayay biglang may mahabang tunog na parang hinga ng isang hayop. Kasunod nun, isang aninong kumikilos sa ibabaw ng bahay. Isang hugis na parang tao. Hindi ko mapaliwanag, Kuya Barry, ang kanyang itsura. Hugis tao, pero baluktot ang katawan at tila parang kumikintab ang kanyang katawan at meron siyang mahabang dila na dumudungaw sa bintana ng silid ni Donya. Napaluhod ako sa takot pero alam kong hindi ako pwedeng tumigil. Agad kong kinuha ang paltos ng asin at langis na ibinigay ng albularyo naming kapitbahay. Sabay sigaw ng dasal na natutunan ko pa kay Inang. Noong mga sandaling iyon, napaatras po ang nilalang at narinig kong nagwawakwakan ang pakpak nito. Pumapagaspas ng napakalakas, parang hangin na may halong iyak ng babae. Pagkatapos po nun, bigla na lang tumahimik ang buong paligid. Kinabukasan, sinabi ko kay Don Ramiro ang aking nasaksihan, pero tinawanan lang niya ako. Sabi niya, "Naku, baka daga lang yan." Wala na ako nasabi. Pero simula po noon, tuwing 12:00 ng gabi, naririnig ko na naman ang parehong tunog na nasaksihan ko. Hindi ko alam kung ako lang po ba ang nakakaramdam nun, pero bawat gabi ay talagang palakas ng palakas ito at tila mas lumalapit sa bahay ni Don Ramiro. Isang gabi, napansin kong bukas ang bintana ng silid ni Donya. Nasilip ko si Don Ramiro sa gilid. Gising pa siya. Nag-aalaga siya o naglalagay ng mga kandila. Tila parang nagbabantay siya. Pero
Mula po sa dilim ng labas, may kumislap na mga mata. Doon po sa may puno ng mangga sa tabi ng bintana. Mahaba, mapula at parang nakatitig sa loob ng silid nila. Hindi ko po alam kung saan ko hinugot ang aking lakas pero kinuha ko ang sibat at lumapit sa puno. Habang papalapit ako, biglang nawala ang mga matang ito at nang silipin ko sa taas, may bakas ng dugo sa isang sanga. Pagtingala ko wala naman yung nilalang pero sa lupa, sa tabi ng bintana, may malaking patak ng dugo. At sa ilalim po ng bahay, may nahulog na manok na walang laman ang tiyan. Mula noon nagsimula nang maniwala sa akin si Don Ramiro. Pero sa halip na humingi ng tulong sa simbahan, meron po siyang dinalang isang matandang albularyo mula sa kabilang baryo namin. Ang sabi niya, matagal na daw itong tumutulong sa mga may sumpa at humihingi ng tadhana. Simula po noon, napansin ko tuwing gabi, may mga itim na alay sa gilid ng kanilang bahay. Mga manok, dugo at usok na may amoy insenso. Hindi ko naman po alam kung para sa kabutihan o kabaliktaran, pero ramdam kong hindi iyon ordinaryo. Simula po ng gabing iyon, hindi na naging tahimik ang baryo po namin, Kuya Bari. Araw man o gabi, ramdam na ramdam ang takot sa mga tao. Kasi mayroong mga hayop na biglang namamatay na lang. May mga buntis na nagkakasakit ng walang dahilan. At may mga gabi rin na may naririnig na iyak sa may dulo ng lupain nila, Don Ramiro. Ako po bilang isang katiwala, pinilit kong manatili. Naisip ko kasi, baka nga totoo ngang may sumpa o may masamang espiritu na nakasunod sa pamilya. Pero bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kakaibang pakiramdam ko. Para pong may kung anong presensya palaging nakamasid sa akin. Isang gabi, habang nag-iikot ako sa paligid ng kanilang bahay, napansin kong may liwanag sa silid ni Donya. Bukas ang kanyang bintana pero kakaiba ang liwanag. Hindi ito nagmumula sa isang lampara, kung hindi mula sa apoy na kulay asul. Hindi ko alam kung bakit ako nainganyo pero dahan-dahan po akong lumapit doon. Sa loob ng silid, nakita ko si Doña Felisa. Nakaupo lang sa papag at habang hawak niya ang kanyang tiyan. Sa tabi niya, naroon ang matandang albularyo na dinala po ni Don Ramiro. Nakatutok ang tingin nito sa tiyan ng babae habang may binubulong na hindi ko po maintindihan. Maya-maya pa, may inilabas siyang parang itim na langis at ipinasok ang daliri sa tiyan ng buntis na para bang may hinahaplos sa ilalim ng balat. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung anong kabaliwan ang nasaksihan ko, Kuya Bari. Pero malinaw na malinaw po sa mga mata ko na gumalaw ang laman ng tiyan ni Donya. Para bang may gustong lumabas. Nanlaki ang aking mga mata. Napaatras talaga ako pero aksidenteng natapakan ko naman ang sanga sa lupa. At napalingon sa akin ang matandang albularyo. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang mga mata niya. Itim na itim at walang puti at parang kumikislap sa dilim. Agad akong tinakbo. Tinakbo ko ang kubo sa likuran ng bahay. Doon ako nagkulong, nanginginig.
hanggang madaling araw po naririnig ko ang tunog ng mga pakpak at mahahabang pag-ungol na parang halinghing ng gutom na hayop. Kinabukasan, walang sinasabi ang pamilya, pero alam kong may kakaibang nangyari. Paglabas ko, nakita ko ang mga manok na alaga namin. Lahat po patay. Tuyot na tuyot ang katawan at may maliit na butas sa kanilang mga liig. Mula nun, nagsimula ang mga pagkawala. Una, yung batang trabahador sa palengke. Sumunod, isang buntis naman na kapitbahay na tumutulong kay Doña Felisa. At ang pinakamatinding balahibo at ang pinakapanindig balahibo, isang gabi habang binabandayan ko ang bakuran, narinig ko muli ang tik-tik. Pero ngayon, dalawa na ang tunog. Paglingon ko sa bubong, may dalawang hugis ng tao. Parehong nakaluhod, parehong may mahahabang dila na parang mga ahas. Ang isa, Kuya Bari, ay babae. Ang isa naman, hindi ko po masabi kung tao dahil ang balat nito ay kulay abo. Pulang-pula po ang mata. At habang nakadungaw sa bintana, lumalabas po ang kanilang mahahabang dila na tila humihinga ng dugo. Napaatras ako sa sobrang takot. Kinuha ko kaagad ang asin at ang itak, sabay hagis ng palaspas na luma mula sa simbahan ng bayan namin. Nang tamaan sila ng asin, nag-ingay ang mga nilalang. Tunog na parang sabay ang kanilang pag-iyak, pagsigaw na parang hayop. Pagkatapos nun, lumipad sila pataas at nawala na sa dilim. Pero iniwan nila ang malalaking bakas ng mga paa sa bubungan at mga patak ng dugo sa dingding. Kinabukasan, sinabi ko kay Don Ramiro ang lahat-lahat ng nasaksihan ko. Pero ang sagot lang niya, "Andres, lahat ng ito kailangan mo na lang kalimutan. Ang pamilya namin ay ligtas. Huwag ka nang makialam." Doon ko napagtanto, Kuya Bari, na meron siyang alam. At baka siya mismo ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Mula nun, hindi na ako nakalapit pa sa bahay. Pero gabi-gabi, mula sa aking barong-barong, nakikita ko ang liwanag mula sa silid ni Donya. Minsan asul, minsan pula, at minsan parang may kumikislap na mata sa kanilang bintana. At sa bawat pagdaan ng gabi, isa na namang tao sa baryo ang biglang nawawala. Isang hapon, may dumating na albularyo mula sa bayan. Hindi ko alam kung sino ang tumawag sa kanya, pero sabi niya, narinig daw niyang may kakaibang nangyayari sa San Bartolome. Tinulungan ko siyang pumasok sa loob ng lupain ni na Don Ramiro. Pero pagdating po namin sa kanilang bahay, sarado po ang lahat ng bintana. At mula sa loob, amoy bulok, parang patay na daga, parang bulok na karne. Noong mga sandaling iyon, narinig namin ang sigaw ng isang babae mula sa loob. Mahaba, matinis at parang hindi po ito tinig ng isang tao. Pagtingin ko sa bubungan, may isang nilalang na nakadungaw doon. Babaeng walang kalahating katawan. May pakpak ng para sa paniki at may mahabang dila na dumudungaw sa bintana. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas, Kuya Bari, pero sa isip-isip ko, kung tatakbo ako ngayon, baka ako naman ang isunod.
Kaya sa tulong ng albularyong kasama ko, pumasok kami sa loob ng bahay ni Don Ramiro. At doon po sa loob, doon ko natuklasan ang buong katotohanan na ang nilalang na kinatatakutan ko ay hindi lang nanggugulo sa pamilya. Isa na siya doon. Pagkapasok namin ni Mang Lurio, ang albularyong galing bayan, agad naming naramdaman ang kakaibang lamig sa loob ng bahay. Para bang walang kahangin-hangin, pero ramdam mo ang bigat ng paligid. Ang mga lamparang nakasabit sa dingding ay nanginginig kahit wala namang hangin. At sa bawat hakbang namin, parang may kasunod na tunog. Mahina pero malinaw. Tik, 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 tik. Nang marating namin ang loob ng bulwagan, napatigil kaming pareho. Ang sahig po ay basang-basa ng dugo. At sa gitna, nakahandusay ang katawan ni Doña Felisa. Untis pa rin siya pero patay na. Nakadilat po ang kanyang mga mata. Nakanganga at parang may hinuhugot na hangin mula sa kanyang tiyan. Walang sabi-sabi, binigkas kaagad ni Mang Lurio ang dasal sa ilalim ng hininga niya. Kinuha niya ang maliit na bote ng banal na langis at ipinahid ito sa sahig. Kuya Bari, hindi ka maniniwala pero nagliyab po ito. At saka namin narinig ang isang malalim na kaluskos mula naman sa itaas. Pagtingin ko, naroon sa kisame ang isang nilalang na nakadapa. Nakadikit sa kahoy na parang bayawak. Hugis tao pero baluktot ang kanyang katawan. Mahaba ang dila na lumalawit pababa. Nakangisi ito sa akin. Pero hindi ito ngisi ng isang tao. Malalim, matalim at parang gutom. Ang mga mata nito ay pulang-pula at habang dahan-dahan itong bumababa, napansin kong ang mukha nito ay kamukha ni Don Ramiro. Halos hindi talaga ako makahinga, Kuya Bari. Naisip ko baka hindi na ito tao. Baka sa mga alay, sa mga ritual at sa mga ipinagawa niyang dasal ng albularyo, unti-unti na siyang naging isang tik-tik. Nang maramdaman ni Mang Lurio ang presensya, sinigawan niya ako. Ay hoy, labas mo kaagad ang asin! Agad ko namang kinuha ang sako ng asin sa kusina at isinaboy ito sa paligid. Nagsisigaw ang nilalang, nanginginig sa sakit, habang ang balat nito ay parang nasusunog. Pero sa halip na tumakas, lumipad ito pataas. Tumama sa kisame at bumagsak kaagad sa sahig sa harapan mismo namin. Nasyak ako. Doon ko nakita ang buong anyo. Kuya Bari, mahaba po ang kanyang mga kuko. Kulay abo ang balat. At sa halip na dila, parang mahabang ugat ng tao ang lumalabas sa bibig nito. Itinuro nito si Mang Lurio, sabay sigaw na parang halinghing ng isang hayop. Napasigaw si Mang Lurio ng isang dasal at habang pinapahid sa kanyang mga braso ang langis, inilabas niya ang sibat na kahoy na may palaspas sa dulo. "Huwag kang lalapit, Andres," sabi niya habang inihahanda ang sibat. Pero mabilis ang nilalang. Sa isang iglap lang sumugod ito at tinamaan si Mang Lurio sa dibdib at itinapon siya sa dingding. Bumagsak ang matanda
duguan pero buhay pa. Sinubukan ko namang tumulong pero biglang humarap sa akin ang nilalang. Nakita ko ang mukha nito nang malapitan. May anyo ni Don Ramiro pero halatang hindi siya tao. Narinig ko ang ungol ni Mang Lorio. Iho, yung itak sa tagiliran, Andres. Doon mo siya tamaan. Hindi ko alam kung papaano ako nakagalaw pero agad kong kinuhang itak at sinugod ang nilalang. Nang sumubok ito at sumubok na atakihin ako, sinalubong ko kaagad ng buong lakas at tinaga ko sa tagiliran. Napasigaw ito, napaatras at bumulwak ang itim na dugo na amoy bulok. Habang pumupunit ang laman nito, biglang nagliyab ang kanyang sugat. Parang may sariling apoy na biglang sumiklab sa loob ng katawan niya. Nang muling lumapit, tinamaan ko ulit ito sa liig niya. Napuruhan na at doon ito tuluyang bumagsak. Nanginginig. Habang lumalabas sa bibig ang mahabang dila na parang nakapulupot sa hangin. Pagbagsak po ng nilalang, umusal ng dasal si Mang Lorio, sabay saboy ng langis sa katawan nito. Hindi ako maliwala talaga, nagliyab ang paligid at sumabog ang apoy na kulay asul. Sa gitna po ng liwanag, nakita kong nag-iba po ang anyo ng nilalang. Unti-unting bumalik sa anyong tao. Nang tuluyan ng mawala ang apoy, si Don Ramiro na ang nakahandusay. Wala na, patay na siya. Hingal ako ng hingal. Lumapit ako sa albularyo pero hirap na itong huminga. Sabi niya sa akin, Andres, wala na siya pero hindi pa tapos ang sumpa. Makatapos po nun, pumikit siya at hindi na muling gumalaw. Lumabas po ako ng bahay, duguan, nanginginig. Tumigil ang hangin, tahimik na tahimik ang buong paligid. Akala ko tapos na ang lahat pero paglingon ko sa bandang silid ng donya, gumalaw po ang tiyan ng patay na babae. Dahan-dahan, parang may kumikilo sa loob at sa may bukana ng bintana may mahabang dila na unti-unting sumisilip palabas. Hindi ko na po natapos tignan. Tumakbo ako, natakot ako eh. Hindi ko alam kung saan na napunta. Kinabukasan po, binalikan ng mga taga-baryo ang lugar. Pero ang bahay ni Don Ramiro ay abo na lamang. Wala ring nakita kahit isang bangkay. Ni si Mang Lorio na albularyo, ni si Doña Felisa, ni si Don Ramiro, lahat po nawawala. Parang tinupok at tinangay ng apoy. Sa mga sumunod na taon, walang nangahas manirahan sa lupang ito. Ang sabi po ng mga matatanda sa amin, kapag daw gabi, naririnig pa rin daw nila ang tik-tik sa may kakahuyan. At minsan, may nakikita raw na liwanag sa gitna ng abo, parang apoy na kulay asul. Hanggang ngayon po hindi ko alam kung buhay pa ang nilalang na ito at kung may ibang nilalang na pumalit. Alam ko lang, simula po noon, tuwing may buntis sa aming baryo, laging may naririnig na matinis na tunog sa kanilang bubungan. At sa tuwing naririnig ko po iyon, napapapikit na lang ako sa takot. Bakit? Dahil baka
ako naman ang kanyang isunod. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at sana po ay mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Andres. Napakaganda at nakakatakot na kwento nitong si Andres. May gulay. Tayo tumungo na sa ating discussion. Pero bago ang lahat, gusto ko lang pasalamatan ng isa sa mga kaibigan natin, si Obet, at saka ang kanyang butihing asawa dahil nagpaunlak sila ng isang masayang gabi nung kagabi. At ang kanyang asawa ay nag-share sa amin or sa akin ng mga nakakatakot na kwento. Abangan nyo ito, mga kwentong aswang na naganap mismo sa Taguig. Sige, share ko sa inyo soon ha. Pero dito muna tayo sa kwento ni Andres. Sa palagay mo, kasundo, si Don Ramiro ba talaga ang naging tiktik o sinapian lamang siya ng nilalang na tinatawag niya na tinawag niya sa albularyo? Posibleng hindi siya ang aswang mismo, kundi naging sisidlan siya ng nilalang. Ang mga ritual ng mga albularyo ay maaring pagpapasok ng nilalang bilang kapalit ng kayamanan o kaligtasan. Parang agreement ito no? Bakit kaya si Donya kahit buntis hindi tumakbo o lumaban man lang? Tingin mo ba alam niya ang nangyayari sa asawa niya? Mga kasundo, malaking posibilidad na alam ni Doña Felisa ang lahat ng nangyayari. Baka isa rin siyang kasabwat o biktima ng kasunduan. Baka ang bata sa sinapupunan niya ay hindi na tao. Mind-boggling. Comment nyo kung ano sa tingin nyo. Tao ba yung anak nila o hindi? Yung albularyo na aral ng kaliwa na tinatawag ni Don Ramiro, sa tingin mo ba tao rin siya o isa siyang nilalang ng dilim na nagpapanggap lamang? Maraming kwento-kwento po sa mga ganitong baryo, no? Yung mga ganitong albularyo ay tagapamagitan ng tawag, tagapamagitan ng aswang. Hindi po sila ganap na tao pero hindi rin lubos na nilalang. Para silang mga instrumento na merong masamang puwersa. Isa pa, bakit kaya asul ang apoy tuwing may ritual o kapag ka nasusunog ang isang nilalang? Sa mga paniniwala po ng mga matatanda, ang kulay asul na apoy ay tanda po ng kaluluwang hindi matahimik. Apoy ng sumpa o ng mga espiritong lumalaban. Hindi po ito apoy ng Diyos, kung hindi ito po ay apoy ng kasalanan. Katakot, no? Kulay asul. Paano kaya yung sa stove natin, pag-click mo asul? May kaluluwa ba doon? Joke lang po. Nung nakita ni Andres na gumalaw ang tiyan ng patay na Doña Felisa sa dulo, sa tingin mo, buhay pa ba ang bata? O iyon na ang tiktik na lilitaw sa susunod na henerasyon? Maaring iyon ang pinagmula ng panibagong tiktik. Kapag ang nilalang na ito ay hindi nasugpo bago ipinanganak, may ipapasa nito ang sumpa sa bata. Para bang binhi ng dilim na isisilang muli. Bakit kaya hindi nakita ng mga taga-baryo ang kahit isang bangkay? Nasunog lang daw ang bahay pero wala silang nakitang mga buto, di ba? Kapag ang nilalang ng dilim ang sinusunog, ang paniniwala po ng mga matatanda, hindi po sila nag-iiwan ng bakas. Sinusunog din ng apoy ang kaluluwa nila. Ito yung tanong, saan napunta ang kaluluwa ni Don Ramiro kung hindi sa impyerno? Magulo, no? Pero saan kaya napunta? Paano kung si Andres
ay hindi lang nakaligtas, kundi nahawahan din siya ng sumpa noong gabing iyon. Isang posibilidad, maaaring ang tiktik ay nakapasa ng dugo o ng kanyang laway sa kanyang kalaban sa labanan. At kaya niya narinig pa rin ang tiktik hanggang ngayon. Hindi kaya ba dahil may parte na rin siya nung nilalang na iyon? Naniniwala ako kasi yung mga kwento-kwento o yung mga nabasa ko na from the past, habang nakikipaglaban daw yung tiktik o yung anumang aswang to, bubuga daw ng laway yun. So ikaw, pag nasa lumo yun, maaring lumipat sa'yo ang sumpa. Kaya pag nakipag-away ka, huwag kang nganganga, maglagay ka ng face mask. Kung totoong ang lahat ng buntis sa baryo ay ginagambala tuwing gabi, ibig sabihin ba ay may isa pang aswang na naiwan doon sa kwento ha? Siguro oo, maaring hindi lang si Don Ramiro ang naging isang nilalang. Ang bata po sa sinapupunan ni Donya o ang kaluluwang naiwan sa lupa ay maaaring siya ngayong magbabalik at nagbabalik gabi-gabi. Yung mga naririnig ni Andres, baka yun na yun, no? Ano kaya ang tunay na kapalit ng kayamanan na nakuha ni Don Ramiro? Bakit siya yumaman? Anong sekreto niya? Ang kapalit po ay ang kanyang pagkatao. Sa mga matatandang paniniwala, kapag nakipagsundo ka sa albularyo ng kaliwa, ang swerte mo ay mula sa laman ng ibang tao. Kaya po bawat pagyaman po niya, mayroong buhay na nawawala. Yun ang kapalit. So kaya may mga namamatay, nagkakasakit o kung anumang masamang pangyayari, doon pala kinukuha yung yaman ni Don. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Andres, babalikan mo pa ba ang baryong ito o iiwasan mo habang buhay? Marami sigurong sasagot na hindi babalik, pero ang katotohanan po, hindi mo kailanman matatakasan ng sumpa kung saksi ka na. Dahil minsan ang tiktik ay hindi na sa labas ng bahay naririnig, kung hindi sa loob ng sariling isipan mo. Mga kasundo, isa na naman po napakagandang kwento at sana'y nagustuhan nyo po. Marami po pong parating na mga bagong kwento. Antayin nyo lang, lalo na yung kwento ng mga taga-tagig. Isasalaysay ko po ito one of these days. Siguro this month. Tingnan natin. Anyway, maraming salamat pong muli. Ako po si Kuya Barry na muli nagpapasalamat sa inyo. Sana po i-share nyo po itong ating channel sa mga bagong kakilala natin or i-share nyo po sa Facebook para mapanood din nila ito. Muli, ako po si Kuya Barry. God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Good day po. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.